It's to be a worker of God through others. Right? Kaya maraming salamat po sa Diyos because bilang simbahan, naniniwala po tayo na evangelism or soul winning is a part of the church. Kasama po ito sa simbahan. Sabi nga ng isang theologian, ang meron daw tatlong direksyon ang simbahan. Yung look up, look within, and look without. Yun yung tinatawag na look up in worship. Right? Look within for edification. Kaya nasa loob tayo ng simbahan para matuto, ma-edify, and so on. Kaya lumalagaw po ang Kristiyano. Pero ang pangunahin ay is to worship. And the rest is evangelism. Ibig sabihin, kasama po yun, yung evangelism sa direksyon ng simbahan. Kapag daw ito ay mawala, o isa man ito ay mawala sa direksyon ng simbahan, ang kalusugan ng simbahan ay nakasalalay. It will be jeopardized. At ang buhay ng simbahan ay napipigilan. So, if we come to know, the church must worship, the church must edify, and the church must evangelize. Okay? To neglect even one of this is to hinder the growth of the church. That's why the church is commissioned to make disciples, to edify, and to evangelize, right? In order to make the sinners worshippers of God. Yun po yung takbo po ng simbahan. So, to clarify, para maintindihan po natin kung saan po tayo o ano man yung ating responsibilidad bilang individual as a church or bilang simbahan, we have to know that personal evangelism, soul winning evangelism that takes place by individual Christians. Yung personal evangelism, ibig sabihin, ay ginagawa po ito ng individual throughout the course of their everyday lives. Yung araw-araw na pamumuhay po natin bilang mga Kristiyano ay gawain po natin is to make evangelism, personal evangelism, para maintindihan po natin. Now, yung corporate evangelism, there is a corporate evangelism. Ibig lang sabihin po nito, evangelism that takes that takes place in formal sense by the collective church. Ibig sabihin, dito ay it's often referred to as outreach or missions. Kaya may mga ganong klase na ginagawa po ng simbahan. Meaning, this is a local or foreign. Yung papadala sa ibang lugar at sa ibang bansa para maintindihan po natin. So, ang corporate evangelism ay ito nga, may mga pinapadala, mayroong local and foreign, sa ibang bansa. Right. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 14 to 15, right? Before we go to the essence of the soul winning, maraming paraan. Kasi tandaan po natin, we are parang tayo yung mga salesman. Ito yung enterprise na dala-dala po natin. So we have to also prepare. There are essentials in soul winning. So again, now Matthew chapter 5, verse 14 to 15,
Pakibasa, Brother Joshua Dumondon. Matthew chapter 5, verse 14 to 15. You are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. The same way, let your light shine down before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Right. So in this verse, we found out that the church, collectively, the church is described as a city. No? Sinasabi po ng text po natin, it describes as a city on a hill. Ibig sabihin, ang simbahan ay nasa gitna ng either community bilang ilaw. Right? Personally, its member is described as a light. That's why our Savior exhorts everyone to let their light shine before men. Marami kasing kaisipan na ang isang Kristiyano, the moment na sila po ay naging Kristiyano, ay nagkakaroon ng isolation. No? Kaya that's why isa po ito sa dahilan kung bakit hindi rin nakakapag-evangelize ang mga Kristiyano. Dahil ang inisip ay kailangan mapahiwalay sila sa mundo. Remember, we are the light. No? So, in our culture, alam na po natin na pasama ng pasama ang ating culture, ang ating kinalalagyan. So, ibig lang sabihin, bilang mga Kristiyano, ay tayo po yung ilaw. Kaya hindi ka na dapat makisama sa kanila to imitate them para lang ma-win mo sila. Ibig sabihin, hindi na kailangan po yun. No? Bilang isang Kristiyano, ikaw na yung ilaw. So, ibig sabihin, ikaw na yung magdadala sa kanila. So, tingnan po natin, before we go kung paano po natin share ang ating pananampalataya, there are things na dapat din po natin malaman. Remember, ang Kristiyano as a soul winner, hindi lang yung basta-basta lulusob, right? There are preparations to make. At alam naman po natin na as a salesman, very presentable, right? Yung mga nagsusulwining na ibang religion, tingnan mo, nakakurbata pa nga. Right? Kung todo, very important. That's an essential needs para sa evangelism. Kaya pag-aaralan din po natin po yun. Wala na yung dati pa na random na pag-share. 3 minutes, kailangan magiging Kristiyano nito. That's not right. No? Kaya ini-evaluate lang po natin yung mga bagay na dapat po natin gawin. Although nasanay na po tayo sa mga bagong style. Right? Kasi ang ano ngayon, ang trending ngayon, no? Although ang sabi po ng parable, no, the more you sow, the more you reap. Kaya kinuha nila yung prinsipyong yun para mapadami nga. Right? It is true. Kahit ng Sunday, pinag-aralan po natin, the more you pull, no? The more you, sabihin, the more naman na makukuha mo. Right? Kaya ito po yung trending kung saan ay nag-uunahan. Pero hindi po tayo doon because alam po natin na ang soul winning ay tayo po ay part, ginamit lamang po tayo. Pero alam po natin ang banal na espiritu, ang siyang tawag ito, ang nag-convert sa sinner. Right? So, pinag-aralan din po natin last Sunday about yung trabaho po natin. No? Either you are a defective soul winner
Basta yung ating point, yung ating agenda, yung ating goal is to preach the good news purely, walang problema po doon. God will works. Makikita po naman natin yung kanyang pagiging soberano. Tandaan po natin, God works in our affairs and also God works to others. Yun po yung ating titignan. So, with that, alam po natin na if we truly longing, na talagang makonvert ang isang tao, share the good news purely. Kaya dito ay makikita po natin, dito sa ating pag-aaral, there are 3 considerations. Number 1, help to assist, mistakes to avoid, and motives to encourage. Ito yung ating titignan. Number 1, help to assist. Letter A, be holy. Tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, right? Merong dapat consistent sa buhay po natin. Why? Because yung ating pagiging Kristiyano, being holy, it means it is to adore the gospel. Nagsishare nga tayo, kung hindi naman nakikita sa buhay po natin, yung isinishare po natin, who will believe on us? Diba? Kaya nga binanggit ko noon, yung mga disciples during the time. Right? Kaya nung nabago sila totally, marami nang sumunod sa kanila. So, ganun din po tayo. So, ibig lang sabihin, as in our text, we should be, our works shine as light in every area of life. Ibig lang sabihin, hindi lang yung ikaw, total, wala naman nakakita sa akin. Okay? So, switch on, off. So, kunwari, mabuti ako pag nasa simbahan. Pero pag nasa labas, ay safe, Ganun din. Ibig sabihin, okay lang, wala naman nakakita. Tandaan po natin, kailangan makita po natin yung ating buhay with this extended sa ating family members. Tinitignan po tayo ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kaklase, at ang ating mga katrabaho. Tandaan po natin, they are our mission field. Sila yung ating mga mission field. Kaya importante na dapat consistent po tayo as being holy. Sabi naman ng Lord, be holy for I am holy. Ibig sabihin, yung buhay po natin, it reflects about the gospel we preach. Kaya nga, isang adorn, isang palamuti, yung ating pagiging holy para sa gospel. Tandaan po natin, yung nakapalibot po sa atin, ay dapat yung ilaw po natin ay nagniningning para sa kanila. Diba? Nagniningning. Okay? So, ibig sabihin, let our light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Now, mahalaga po ito. Again, balikan po natin in Matthew chapter 5, verse 16. Right. Pakibasa, Brother Martin. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Right. Mahalaga po ito sa mga soul winner na katulad po natin. I hope we are longing, dahil ito po ay ating pribileyo o responsibility bilang mga Kristiyano. By good works, it means our acts or our deeds. Ibig lang sabihin, let our light shine
Okay? Ibig lang sabihin, it refers to a holy and loving life leading to conversion. Okay? Hindi lang yung gospel na dala-dala po natin. Sabi ko nga, ay palamuti po ito, yung dala-dala po natin, buhay po natin araw-araw. Okay? Kaya nga sometimes, kahit hindi nga na tayo nagsasalita, nakikita po nila eh. Pero again, siyempre, we have to share the gospel. Yun yung pinaka-importante po sa lahat. Pero napakadali na lang yun. Di ba? Madali na lang yun. Kasi kapag entrada pa lang, ay mali na, ay wala na makikinig sa atin. Di ba? Ibig sabihin, pagdating sa personal evangelism, right? Pagdating sa personal evangelism ay mahalaga po ito. Okay? So, if the unsaved, no? Ibig sabihin, makikita po nila, okay, yung ilaw ng ating mga ginagawa, pero kapag nakita nila na against o hindi naaayon sa gospel, malamang ay hindi tayo papakinggan din. At kasi sabihin nila ikaw mismo na hindi na bago. No? Pero tandaan po natin, our good works do not save. Hindi nakakapagligtas ang ating good works. Kaya lang, sabi ko nga, isa lamang palamuti sa gospel. So, nakasalalay pa din yung proclamation ng tunay na gospel. Sabihin, we should proclaim the true gospel. At tandaan po natin, works verify words. Right? Ang ibig sabihin po nito, in Matthew chapter 11 verse 19. Right, pakibasa Brother Anthony. Matthew 11 verse 19. The Son of Man came eating and drinking, and they say, Behold, a man gluttonous and a wine bibber, or a friend of publicans and sinners, but wisdom is justified of her children. Right, so ibig lang sabihin nito, siyempre, ano ba ang purpose po natin, especially sa mga kapitbahay po natin na nakakakilala po sa atin. Diba? Tinitingnan po tayo. We have to tell them, no, about the need to be a Christian, to be a born again, and show it to them. Diba? Ibig lang sabihin, we must tell them about Christ, and our work should follow. So, works verify words. No? Kung ano yung, siyempre, kung ano yung sinasalita po natin, it verify our works. Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba yung ligtas? Right? Ganyan ba yung binago ng Diyos? Of course, tinitignan nila po yun. So, ibig sabihin, yung sinasalita po natin, ay tinitignan din po nila yung bunga ng sinasalita po natin sa kanila. So, tinitignan po nila how we act, how we works. So, it's very important. As a soul winner, we should be consistently holy. Okay? Works beautify words. Right? Works beautify words. Ibig lang sabihin, yung akto po natin ay pinapaganda yung ating mga sinasalita sa kanila, yung ating pag-share sa kanila. Pinapaganda po yun. Okay?
pinapaganda o pinapa-adorn. Right? Para at least makikita po nila na ito yung tao na talagang merong Diyos, na sa Kanya ang kaligtasan, na sa Kanya si Kristo. Why? Because our works reveal the beauty of the gospel. Pinapalabas niya po yun, yung ating daladalang gospel. Pinapaganda niya po yun. It doesn't mean na ang gospel ay hindi maganda. Ibig sabihin, the gospel is beautiful, but our works help others to behold the beauty that is natively there. No? Pinapaganda po ng ating gawain yung gospel. No? Ibig lang sabihin, malaking tulong po ito para sa atin, para matanganan po nila yung kagandahan po ng gospel. Right? Paano kung sakaling pwede ba mag-share ang isang Kristiyano na hindi lumalakad sa kabanalan? Nasa kanya ba yung desire o nasa kanya ba yung overwhelming na mag-share ng gospel? Sa palagay natin, sa palagay ninyo, of course hindi, di ba? Kasi hindi siya nakatutok doon eh. Iba na yung kanyang ginagawa eh. So, malayo na siya sa tamang landas para mag-share ng gospel. Right? We cannot do it. No? Kapag hindi tayo namuhay ng merong kabanalan. Kaya nga tayo gumagawa, kumikilos because ang Diyos ay kasama po natin. Ang Panginoon po ay kasama po natin. So, what do you think? Kung ang isang Kristiyano na nagsasabi, namumuhay, na wala na sa ayos, do you think makakapag-sulwining kaya siya? Hindi na. Hindi na desire. No? Hindi na desire. Hindi na i-desire yun. Iba na kanyang desire. Only those truly Christian kung saan talagang totoo na namumuhay ng mayroong kabanalan. Yun yun talagang gagamitin po ng ating Panginoon. Right, so ibig sabihin, isang way para ito ay makapag-share po tayo. Other than that, ay marami pa tayong pag-share regarding sa kung paano natin papasukin. After this, of course, we are ready to go as the gospel commanded. Right? Tandaan po natin yung Matthew chapter 28 verse 18-20, it is individual soul winning po yun. Kaya go ye. Right? Some ay in-interpret sa buong simbahan po yun. Pero kung titignan po natin, ay it is an individual to individual. Kaya nga, pag-aaralan din po natin yung mga principle kung bakit one-on-one. Di ba? Kaya nga nung nagutos ang Panginoon, 2x2 nga eh. At least yun, katulong pa isa. Pero next to come, pag-aaral po natin. So, pangalawa, be friendly. Be friendly. We must focus on those people with who we frequently come into contact. Ito yung everyday contact. Lahat naman tayo meron eh. May mga contact po tayo. Okay? Kaya dapat mag-focus po tayo sa mga tao na nakakasalamuha po natin, yung frequently, madalas na nakakasalamuha po natin. Pero tandaan po natin, obviously, not all of us are effective in this area. Hindi tayo sanay din. Pero we make sure that we are called to be missionaries of sorts.
Ay, ibig sabihin, kahit hindi po tayo effective po dito, pero there are certain area or things na magagawa po natin. Kaya nga dapat magiging flexible po ang Kristiyano eh. Alam niya kagad kung paano papasukin, di ba? We must be flexible, we must have to adjust, pagkakataon na gano'n. Right, so ibig sabihin, kahit hindi tayo effective dyan, pero tayo ay tinawag to be a missionaries of souls. So ibig sabihin, we are called to serve as light in this dark world. Okay? Kristiyano, tinawag ka, hindi lang sa nandiyan tayo, tinawag tayo para magiging ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Right? Para tayo ay magsilbing ilaw ng madilim na paligid o mundo. Okay? Kaya dapat magiging aware po tayo. Tandaan po natin, ikaw yung ilaw, tayo yung ilaw. So, example, no? Para makapasok po tayo. Sometimes kasi mahirap pumasok as soul winner, di ba? There are many approach na nalalaman na po natin. Siguro lahat po yun ay magagamit natin, right? Para lang makapasok po tayo. No? Minsan gumagawa po tayo ng technique para makuha po natin yung attention nila. Right? So, para makapasok po tayo, example lamang po ito. No? And one person. Okay? Siyempre, especially kaibigan mo, di ba? Alam mo na kung paano mo siya papasukin. Right? Alam na natin kung paano sila kilitiin. So, madali lang ipasok yung gospel pag gano'n. Pero, halimbawa, sa ibang tao naman, ngayon lang. Of course, siyempre, nandyan yung, alam naman po natin, mga Pilipino, magaling, magaling mag-approach po yan. No? Magaling manghikayat. Okay? Para makapasok po tayo, of course, pag hindi mo kilala, ask him about family, about children, about the life, about the work. No? Sabihin, yun lang po na. Okay? Ang pangalawa, pag nag-meet pa kayo, itanong muna sa kanya kung ano yung gusto mong ipag-pray para sa kanya. Of course, we are establishing a friendly parang yung pagkaibigan, di ba? Kung hindi natin sila kilala o one time na lang po natin. Okay? Primary point of this is, of course, be friendly. Magiging friendship po natin po sila. Tandaan po natin, no? Bawat tao na binibigay ng Diyos po sa atin, it is our divinely mission field. Bigay po ng Diyos po yan. Okay? And sometimes, God also give us providence, no? Para masiran din po natin ng gospel. Okay? So, after ng friendship, of course, nakakuha na po tayo. May mga approach na po tayo, di ba? Okay? Mahirap naman yung kung katulad ka ni John, magiging sarcastic. Pwede. No? You serpent. Siguro, aawayan ka nun. No? Pangatlo, letter C, be transparent. Be transparent. Of course, be genuine of yourselves. Hindi yung ikaw makasalanan ka. Kailangan mo si Kristo. Tandaan po natin, we are also sinners. Don't pretend to be a super Christian or a super human. Ibig lang sabihin, kapag nagsishare po tayo, kasi sometimes, akala ko ba, Kristiyano ay maayos na, wala nang struggles, wala nang problema, ay hindi na nagkakasala. Sabihin po natin na dito po yun.
Christian have struggled as well. No? May struggle din po ang mga Kristiyano. Okay? We have to let them know that being a Christian ay hindi po exempted sa mga pasakit sa buhay, kalungkutan. No? Be transparent kasi sometimes, hindi, tingnan mo, kung ako'y naging Kristiyano, wala na akong problema. Maayos na ako. Hindi na ako nagkukulat. Hindi totoo yun. Kaya we have to be transparent. Ibig sabihin, sabihin po natin na ang Kristiyano ay nagdaranas din ng pasakit at kalungkutan. Okay? Ibig lang sabihin, kailangan makita nila at malaman nila na tayo din ay may mga pagsubok, may mga pasakit, may mga problema, but tell them na by grace, we endured them. Di ba? Ibig lang sabihin, nakayanan po because of God's grace yung mga bagay na ito. So, ibig lang sabihin, pares lang tayo. No? Kahit Kristiyano ako ay ganun din. Ito sa atin. Kaya na, siyempre, of course, ang sinishare ko sa iyo, yung kaligtasan. Yun yung wala mo sa akin. Di ba? Yun yung ang isishare ko sa iyo. No? Para ma-assist po natin yung tao. Yun yung simpleng paraan para ito, mainggan niyo po natin sila. Number 2, mistakes to avoid. Isolation. Ito na yung kanina. Kasi yung mindset, no? Na lagi po nating narinig. Sabi nila, we must stay as far from the world as possible. Diba? Yun yung mindset eh. Kaya maraming Christian din na sila-sila na lang. Ayaw nilang makisalamuha sa unbeliever. Right? Tandaan po natin, we are called to be light, to be shine. Tinawag po tayo para maging liwanag po sa kanila. Our light is to be shine to darkness world. Okay? Kaya hindi po pwede. This cannot be done in isolation. Okay? Ibig lang sabihin, hindi po pwedeng ihiwalay ka kasi nga, tayo nga yung ilaw eh. So, we have to aggressively and intentionally take the light into the darkness world. Ibig lang sabihin, pilitin po natin. Di ba? Hindi tayo, ihiwalay sa gawain, ihiwalay po tayo. Yung makipag-party ka sa kanila, ibig sabihin, sasama ka sa kanilang ginagawa. But sometimes, there are also a mindset. We have to imitate them. Imitation. Ibig sabihin, we have to live like the world in order to win the world. Di ba? Minsan, ganun din. Kailangan sumama ako sa kanya. Kung ano yung gagawin niya, ay gagawin ko rin. Para lang makuha mo. Totoo ba yun? Hindi totoo po yun. Tandaan po natin again. Okay? We must remember that the world does not need more darkness, but light. Di ba? Ang madilim na nga ang sanlibutan ay kailangan pa niya madilim. Hindi, kailangan po niya ng ilaw. Okay? Ibig lang sabihin, the world does not need more darkness but light. As our culture becomes increasingly dark, ito yung napakadaling yun. It is easier to become light for them. Diba? Hindi na kailangan i-imitate mo pa para makuha mo, kundi kailangan
magningning ang ilaw po natin, okay? At it will shine before them. Diba? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 13, basahin po natin. O, pakibasa. Brother Mori, Matthew chapter 5 verse 13. Matthew 5, verse 13, you are the salt of the earth, but its salt is lost its taste. How shall its saltness be restored? There is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the people's feet. Okay, no? So, hindi na kailangan maging katulad ako sa kanila para mahikayat ko sila. Hindi na kailangan pa ng kaparehas na madilim para makakit mo. Kailangan magdingning ang ilaw po natin sa kanila. Right? So, hindi na dapat natin sila imitate. Now, next is indifference. Ito yung pinakamalaking hindrances. Yung indifference, yung kakaiba sa kanila. This is the greatest of all hindrances. Okay? When we are simply too busy with other things. Yeah? Ito yung malaking problema ngayon ng mga Kristiyano. Yung kakaiba tayo sa kanila because we are busy some things. Okay? Marami po tayong responsibility. We caught up in all our many responsibilities. Okay? Kaya ito yung primary reason for an unhealthy frame of mind. Kapag pinasok po natin sa isipan po natin, hindi ko magagawang mag-solve kasi busy ako. Marami kong responsibilidad. Kaya wala akong time para mag-solve. Okay? Ito po yung problema. Ito yung hindrances na hindi po natin nasusolusyon sometimes. Sa dami nga naman natin ginagawa, di ba? Dahil sa lumipas na araw, hindi po tayo nakapag-solve. Kaya tanda po natin, every time, it is an opportunity. No? Kaya walang dapat kadahilanan. Kung yung pagiging busy po natin, ay dapat maalis po yun. We must keep our hearts healthy and our light shining bright so that we will be concerned with those around us. Dapat makita po natin, oo, ako pala ang liwanag para sa kanila. Itong taong to, madilim ang kanyang kinaranasan. Ako bilang Kristiyano, ay magiging ilaw. Kaya kapag yan ang ating iniisip, of course, magiging concern po tayo sa kanila. Right? Kaya dapat, yun ang thinking po natin. Number 3 is motives to encourage. No? O paano po ba tayo na-encourage? Paano ba tayo makikipag-communicate? Okay? The good news of the gospel with those around us. Paano ba tayo makikipag-communicate? No? Ano ba tayo makikipag-usap sa kanila? O ano bang motibo na ma-encourage ang isang survivor? Of course, yung condition. Yung condition ng bawat isa, the condition of the world. Tandaan po natin, no? We have to know that we are from God. Of course, Christian. Galing po tayo sa Diyos. Okay? At dapat maintindihan po natin na itong buong sanlibutan pong ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng demonyo o bawat isa.
lies the power of the evil. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 19. Pakibasa, Brother Mark. First John chapter 5 verse 19. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. Right. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 19. Sabihin, they are victims. Biktima sila at sila po ay alipin ni Satanas. Kaya they deserve to be pitied. Ibig sabihin, kailangan kaawaan po natin sila. Kaawaan po natin po sila. Diba? Kawawa ang kanilang kalalagayan. And the most of all is, they have also souls. Meron din silang kaluluwa na mapapahamak kapag hindi sila nakarinig ng magandang balita para sa kaligtasan. Okay? So, we have to be fighting with them. Kasi ito yung magiging natin tipo para ma-encourage ko tayo, di ba? O bakit ka nagsishare? O dahil utos ko ng Diyos for the glory of God. Kaya lang, of course, yung naawa po tayo na sila po ay mapapahamak, pupunta sa impyerno. Although, alam naman po natin that there is election or may mga elect. Di ba? So, thinking, mga elect naman yan, may mga elect naman kahit hindi tayo mag-evangelize, maliligtas. Sometimes ganun din po tayo. Kahit hindi naman ako mag-evangelize, hindi alam na ng Lord kung sino yung ililigtas. Kaya minsan, ganun po tayo. Pero tandaan po natin, as a reminder, as a church, as a whole, ano ang purpose ng simbahan? Of course, alam naman po natin, ang purpose ng simbahan ay upang ang mga Kristiyano ay magtipon-tipon po dito. That's why there are 3 days, work out, work in, and ano yung isa? So, yan yung purpose. Right? Pero tandaan po natin, tingnan ko. Look up and look within and look without. No? Pero isa sa purpose ng simbahan bilang paalala po sa atin, tandaan po natin, the church is the only light of the world. Ang simbahan ay ilaw ng sanlibutan. Kaya nga, ang kadahilanan, bakit nandito po tayo, yun ang dahilan. We are still here. Iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas ka ng Diyos to be light in this dark world. Right? The church is the only light of this world. Okay? Tayo po yun. Kaya tayo po yung ilaw para sa kanila. Now, tingnan po natin yung example ng ating Panginoon. John chapter 12 verse 46. Pakibasa, Sister Crystal. John chapter 12 verse 46, I am come the light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Okay. Mark chapter 6 verse 34, pakibasa, Sister Sarin. Mark 6:34. And Jesus
saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep, not having a shepherd. So he began to teach them many things. Matthew chapter 5, verse 10, pakibasa Sister Nebile. Matthew chapter 5, verse 10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Okay, so we take the Lord as our example. Tayo po ay nandito bilang ilaw at bilang guide po sa kanila. But remember, as a soul winner, napag-aralan na po natin po ito. Wala pa tayong karapatan, abilidad to convert the person. Ang trabaho lang natin is to go and sow the seed. Yun lang ang trabaho po natin. If we truly share the true gospel, ibig sabihin ay bahala ang Diyos dyan. So dito makikita po natin how the Holy Spirit works. The power of the Holy Spirit. Kaya tandaan po natin, it's ultimately the Spirit of God who saves sinners. Tandaan po natin. Kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang may kapangyarihan to save the sinners. Hindi na tayo dapat nagdududa dyan. The problem is, the greatest hindrances of evangelism is fear. Fear, maaaring hindi mo alam kung ano ang iyong sasabihin. Diba? Kaya nga, dapat naging expert po tayo dyan. Marami na pa tayong natutunan, marami na pa tayong napag-aralan, at marami na na-input sa atin na mga katotohanan para makapag-share ng gospel. Right? So, ito yung pinaka-greatest fear of not knowing what we say. Okay? Kasi alam naman po natin, ang kapangyarihan, hindi naman nakasalalay po sa atin, di ba? Alam natin, wala tayong kapangyarihan. Okay? Para mag-convert. So, what's the reason? Fear. Natatakot na tayo ay sumulong at mag-evangelize. Kaya ito yung kadahilanan. Tandaan po natin, the power does not rest in our ability to argue, but in the personal ministry of the Holy Spirit. See? Napaka-simple lang ang ating gagawin. We know, alam na natin yung good news, alam na natin yung i-share po natin. Of course, we tell them about the bad news. Okay? We tell them about the good news. At we tell them about the necessity. Di ba? Yun po yung dala-dala po natin. What is the bad news? Okay? Ano yung bad news? Ano gusto mo? Bad news o good news muna? Siyempre, magkasama na yun. Kapag sinabi natin yung bad news, kasama na yung good news. Diba? At sasabihin po natin, ano yung magiging dahilan. Diba? Bad news is, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Na tayo ay makasalanan. The good news is, Christ died for us, for the sinners. Kaya, yan yung mga bagay na dala-dala po natin. Kapag alam na natin po yun, wala nang ibang dahilan pa, kundi yung fear lang talaga. Fear to reject. Diba? Baka ma-reject ako. Imagine, kasambahay na natin, pero natatakot. Ba't ka natatakot pa? Kasi baka mamaya, alipustay na ako nito. Kantyawan na ako nito eh. Baka sabihin nito, very religious ako. Di ba? Yun, sometimes, yun ito na iniisip po natin. Right? Or, baka tanungin ako nito. O baka hindi ko na alam ang sasabihin ko. Sabi, ito yung
Pero patubas sa atin. Of course, marami na tayong natutunan. Marami na tayong alam. Kaya hindi na problema. Ang problema nga lang talaga, yung natatakot tayo. Fear. Kaya dapat ay kailangan po natin alisin po yun. Right? So next time ay pag-aaralan po natin kung paano. Or pag-aaralan din po natin sometimes kasi ano kaya gagamitin kong verse? O ano kaya gagamitin kong gagamit nila Roman rule. Di ba? 3 minutes. You know, pero Magnum 357. Pero ang nakuha ko lang doon, yung approach. Kasi hindi ko naman ginaya yun eh. No? Hindi ko pinalo yung kanila. Yung approach lang ang aking kinuha. Imagine, no? Istasyon ng tricycle driver, ng tricycle. Diba? Ang hirap pasukin yun. Hirap yun. Pero, dahil yung approach na nakita ko, nakausap ko sila at willing silang makinig. Yun yung maganda. Diba? Yun yung hinahanap ko natin eh. Makikinig kaya na sa akin kaya ito? I-reject kaya ako nito? Alright? Magiging matapang ka. Matapang po tayo para i-share ang gospel. Pero tandaan po natin, basta nagawa natin yung ating trabaho, successful po ang evangelism po natin. Okay? Bahala ng Diyos, bahala ng Banal na Espiritu, kung yan ang click niyan, the moment na na-share mo yung gospel, tataliman. Okay? Now, tandaan po natin, ang lahat po ay na ginagawa po natin, it's for the glory of God. It's the ultimate goal of all true evangelism. Okay? In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. Again, Matthew chapter 15, verse 6. No? At marami pa rason kung bakit po tayo nag-evangelize. No? Hindi lang po yung glory ng ating Panginoon. Of course, kasama na din yung compassion. No? So we have to diligently pray. Ang susilat po nito ay panalangin. Through prayer that we must pray that God grant us the heart na mahabag po para sa kanila. Magkaroon po tayo ng enough compassion to go out and preach the gospel to this dark world. Panalangin po natin. Kaya pag hindi po tayo nananalangin, sometimes parang hukag na yung ating puso. Sana buksan. Okay? Yung ating puso para sumunod po tayo. Okay? After that, of course, yung obedience po natin, yan na yung magdadrive. Yan na yung magga-guide po sa atin. Yung obedience po natin, yan yung magdadrive po sa atin to go out in our comfort zone. Kasi po, siyempre, ligtas na tayo, komportable na po tayo. Diba? Na-enjoy na natin yung ating kaligtasan. Nag-enjoy na po tayo. Kaya, bidad, ay nalilimutan na po natin. Okay? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang sabi ng ibang mga mananampalataya, living holy is not enough. Diba? We must proclaim the gospel because it is the power of God and the salvation of everyone who believes.
Romans chapter 1, verse 16. So dapat, it should be the desire of everyone of us. Ang sabi ni Spurgeon, okay? Sabi ni Spurgeon, have you no desire for others to be saved? Wala ka bang desire para maligtas ang iba? Then you are not saved yourself. Be sure of that. Naman po yung problema, di ba? Kasi makikita mo no? Alam niyo yung bagong Kristiyano. Siyempre, bagong Kristiyano overwhelming yan, di ba? Lalo pag totally nalaman niya, paano siya naligtas, na-share sa kanya yung kaligtasan, nagsisigaw po yan. Okay? Sabi ito, nag-uumapaw sa kanya yung kagalakan bilang ligtas. Kaya kung sino-sino na lang sinishare, kung baka sana wala na siyang sapo. But for us, of course, sanay na po tayo, marami na po tayo natutunan, kaya very easy na lang sa akin. Di ba? Wala nang problema kasi natutunan po tayo, alam na po natin. So the problem is, yung nga lang, kami lang, fear. Ano yung obedience po natin. Di ba? Yun lang yung dapat makita po. So, that's it. No? Makita po natin, tungkulin po natin bilang individual, bilang church, ay makita din po natin. Okay? When we sharing the good news, there are several important guidelines to keep in mind. We should be remembered to be natural, listening, vulnerable, brave, imaginative, and direct in our personal interaction. Now, right, so that's it. Sana sa sunod pa na pag-aaral po natin, some ay babanggit po tayo ng mga verses na magagamit din po natin.